Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Job. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para like ang updated sa ating mga bagong upload. So yun guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link po ng aking Facebook. I-message nyo na lang ako guys. Okay, so tingnan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. Kanino ba itong love reading? Tingnan natin guys. Kanino po itong love reading spirit guide? So guys, meron tayong the magician. Oh. May nakikita ko dito guys, isang taong masyadong manipulative, no? So, mapipil mo yung intention nitong taong to, masyado kang inabuso, masyado kang pinaikot, sinaktan. I think, parang pinakisamahan mo siya, hindi dahil mahal mo siya. Siguro, masyado mo lang siya guys, naiintindihan. Okay, masyadong malawak yung pang-unawa mo doon sa sitwasyon yung dalawa. So, nakikita ko rito guys na parang pinagbigyan mo siya sa kung ano yung gusto niyang gawin sa inyo na kagaya niyan, sinasaktan ka. Emotional, verbal. So, wag naman sana guys hanggang physical. So, sino ba dito guys ang nasaktan na physically? May nakikita ko dito guys, paulit-ulit na pagpapatawad. Ang dami nyo guys pinagsisisihan, no? Itong relationship na to guys, pwedeng wala siya guys, plano, walang direksyon, walang pagbabagong nangyayari dito. Ikaw, malaki yung pangarap mo para dito sa relationship na to. So, kung ano man yung sinasabi mo sa kanya, ano man yung hinihiling mo sa kanya is para yun guys sa relationship at makakabuti sa inyong dalawa. Pero kung makikita nyo guys, Four of Cups, no? Nandun kasi sa point na mas malinaw kung nakikita rito na hindi niya napapansin yung binibigay mo na love, no? Hindi niya napapansin kung ano yung mga sacrifice na ginagawa mo para dito sa relationship na to. So, nandun kasi sa point na itong person mo na to, meron siyang ibang tinatanaw. Meron dito na na-involved talaga sa third party or pwedeng nararamdaman mo na parang merong iba tong taong to. No? Wala ka lang guys matibay na ebidensya. Pero nararamdaman mo na parang merong iba na involved dito kung bakit guys ganito na naabuso ka niya. Hindi niya man lang nakikita yung mga sacrifice mo dito sa relationship na to. Yun po yung malinaw na nakikita ko dyan, okay? Tingnan natin, may mga panggagamit na nangyari dito. So, expect nyo guys si The Magician kasi guys, manipulative yan, no? Gagawin niya ang lahat para lang mapaikot niya, sa palad niya, yung mga taong parang tingin niya is nagbe-benefit siya or may malaking pakinabang para sa kanya. Okay? Tignan pa natin guys. Meron tayong, ayan. Tignan nyo naman guys. Meron daw po kayo guys, stability. Okay. May nakikita akong travel sa'yo. So yan guys, kumain ako ng strepsil, no? Baka kasi mapil nyo parang habang sasalita ako parang may candy. Ang sakit kasi guys nalalamunan ko. So pasensya na guys, no? So yan guys, nakikita ko na parang stable ka. Maganda yung daloy ng pera mo. May nakikita rin akong travel sa'yo. Oh my God, King of Pentacles. Merong isang tao dito na handa kang supportahan, handa kang panindigan itong taong to guys. So, I think meron siya guys i-offer sa inyo. Okay, mararamdaman mo na ibibigay nitong taong to guys yung stability na deserve mo. Kaya kang panindigan nito. So, wag ka mag-settle for less, no? Hindi mo kailangan guys na magpaikot dito sa taong to, no? Hindi mo kailangan na magpauto dito sa taong to na masyadong manipulative. And parang pera yung habol sa inyo. Masyado ka guys, aabusuhin na tong taong to. So mag-ingat ka guys, hindi mo kailangan guys paabuso dyan sa taong yan. Okay. Alam nyo guys, stable ka, pero medyo may pagkaano ka. Slow, like hindi ka mabilis maka-pick up or hindi ka makausad sa pamumuhay, no?
maganda yung daloy ng pera mo, pero nandun ka sa point na hindi mo alam kung paano siya guys kontrolin ng maayos, hindi mo alam kung paano mo siya guys palalaguin. Pero mararamdaman nyo guys na madali, no? Madali yung pera sa inyo, maginhawa yung pera sa inyo. Parang nandun ka sa point na kahit hindi mo naman guys kailangan magtrabaho ng todo-todo or magpaka-workaholic kasi pwedeng maraming gusto mag-provide or stable ka sa business mo, no? Okay? Or pwede naman case na kung hindi naman maganda talaga yung pera, is kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Hindi mo kailangan maghangad ng sobra-sobra. Okay. Two of Swords. Nakikita ko guys na maliliwanagan ka na dito. May mga marirealize ka na. Pag sinabi kasi guys, Swords, utak na yung pinagagana nito. So, nandun ka na sa point na utak na yung pagaganahin mo. Or, ayan, may ending na guys, no? May matatapos sa inyo dito ng taong to, no? Kung karelasyon mo to, nakikita ko na matatapos to, no? Mataas talaga yung chance na maghiwalay pa kayo nitong taong to. At nakikita ko rin sa kanya guys, na walang pagbabagong nangyayari sa kanya. Masyadong mainitin ang ulo niya, parang laging galit sa inyo. Lahat ng pag-a-adjust gagawin mo dito sa relationship na to. Pero kung makita nyo guys, parang may insecurity kasi itong taong to. Mararamdaman niya na parang may kulang, o mararamdaman niya sa sarili niya na may kulang pa talaga sa kanya and nakakaapekto siya sa relasyon nyo. Sobrang laking apekto or abala nito sa relasyon nyo na pwedeng magdulot siya guys ng pagtatapos. Ito, the tower. May matatapos dito sa relasyon na to. Medyo gaslighter itong taong to kasi ginagaslight ka niya, no? So, sa mga hindi guys nakakaalam ano ba yung pang-gaslight, ito yung mga gumagawa siya guys ng kwento na pwedeng ang respond mo, parang hindi ko naalala. May nangyari bang ganun? Kasi wala naman talaga, no? Yung pang-gaslight kasi guys, gumagawa yan ng kwento na parang hindi mo alam yung kwento na yon tapos may pang-blame, no? I-blame ka niya at the same time. Oo, basta yung mga kwento na yun is gusto kanyang i-manipulate, no? Pero hindi mo maalala kung nangyari ba talaga yung mga sinasabi niya, guys. Ginagaslight ka nito, guys, no? Tignan natin, guys. Okay, 7 of Pentacles. Ambitious tong person mo, eh. Okay, may nakikita ko dito, guys, isang taong mahal na mahal ka talaga, no? Tignan mo, oh. Lagi niyang iniisip ano ba yung effort na gagawin niya para dito sa relasyon na to. Yun nga lang guys, medyo cold ka, no? Kahit na sino, si past person, new person pa yan, parang hindi ka pa ready talaga pumasok sa relationship. Hindi ka pa ready mag-commit, no? Nandun ka sa point na gusto mo nang mag-focus talaga sa sarili mo. And the Hierophant, ayan. Merong makikipag-ayos sa'yo, someone from the past, pero I think tatalikuran mo na to, no? Nandun ka na sa point na kahit gustong-gusto mo tong taong to, tatalikuran mo to. Kahit na may mamagitan pa dito or pag-aayusin kayo, parang tatalikuran mo to. Parang tatanggapin mo, ang gusto mo lang guys is parang clarification or gusto mo lang talaga ng meron ng malinaw na pag-uusap sa inyong dalawa. Yun yung nakikita ko sa inyo. Okay, may pagtalikod ka dito pero nandun yung passion, no? Nandun yung love. Nandun yung pagmamahal mo sa taong yun pero hindi mo na siya kayang i-pursue pa. Okay? Parang hindi mo na siya kayang, ano ba yan, tanggapin pa sa buhay mo. Kasi, masyado nang maraming nangyari. Okay, tingnan pa natin guys. Kaya na ba itong love reading? So, yun guys, malakas po ang earth sign, no? Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong ayan, no? Don't care if you don't like me. So, wala ka nang pakialam, eh. No? Itong taong to, guys, na maghahabol sa inyo, someone from the past, ayan, no? Sobrang maghahabol talaga siya sa inyo, pero wala ka nang pakialam talaga sa kanya. Kasi pwede pinamukha niya sa inyo na hindi kanya gusto, hindi kayo compatible, ayaw niya sa inyo. So, parang pwedeng itinataboy ka niya talaga palayo. Nung panahong, ginawa niya yan sa inyo at pinanindigan mo, saka naman siya, guys, maghahabol.
Meron tayong abuse of power. So, inabuso mo rin yung sarili mo. Huwag mong i-blame lahat sa person mo kasi pinagbigyan mo siyang abusuhin ka. So, sino ba yung magbibigay, guys, ng ng approval na abusuhin? Ikaw lang din, guys. So, parang tinotolerate mo rin tong taong to. Meron tayong turn your tongue 7 times in your mouth before speaking. Okay, so ayan, no? Sinasabi lang dito, guys, na parang may confrontation na mangyayari. And parang galit ka sa taong to, guys. Wala kang makuhang tamang sagot mo sa taong yan. Okay, hindi siya, guys, umaamin. So, ikaw lang doon ka na sa point na gusto mo na lang, guys, mag-focus talaga sa sarili mo. Tignan natin, guys, yung energy. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Feelings ni person sa'yo ngayon? Meron tayong, what if you could send your problems away today? Parang sinasabi na, bakit hindi mo na lang kalimutan yung mga nangyari, no? Yung mga masasamang nagawa ko sa inyo. Parang ganun, nagawa ko sa'yo, parang ganyan. May message talaga tong taong to, guys, at parang walang nangyari, no? Ganun yung approach. And gusto niya, guys, i-open sa inyo yung mga pagkakamali niya. Basta meron siyang i-open sa inyo, guys. Okay? Pag-uusapan nyo yung gulo niyong dalawa, pag-uusapan nyo, or gusto niya, guys, pag-usapan, gusto niya magpaliwanag sa inyo. Sa madaling sabi, no? Gusto niyang magpaliwanag sa iyo. Okay? Ano naman ang tingin ng person mo sa iyo ngayon? Meron tayong sometimes I need help. So, na-appreciate ka naman niya at naisip din naman niya kung ano yung paghihirap mo, kung ano yung mga bagay na hindi mo na, guys, kaya paano. Na parang gusto mo nang sumuko. Nakikita ka niya na someone na sobrang workaholic pero minsan kailangan mo rin ng tulong. No? Nakikita niya yon. At pwede naman kasi talaga na nakikita niya naman talaga to. Kahit dati pa. Oo. Tignan natin, guys, ano naman ang magiging hakbang ni person dito sa connection na to. Meron tayong, I don't understand yet. I'm a genius. So, may mga bagay na hindi siya maintindihan sa inyo, itong person na to. Parang medyo magulo ka mag-isip, magulo ka magplano, urong-sulong ka, pwedeng bibigyan mo siya, guys, ng false hope. Kasi pwedeng nandun ka na sa point na gusto mong itry, pero parang wag na lang. Ganon. Biglang mabilis magbago yung isip mo. Tignan natin, guys, ano naman yung outcome. Meron tayong do not disturb regeneration in progress. So, nagpapahinga lang siya, guys, no? May mga pagninilay-nilay itong person mo. Okay, tignan natin zodiac sign sa side ni person. Okay, Scorpio, Virgo, Cancer, Sagittarius, Aries, Leo, energy. What else, spirit guide? Meron tayong Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Cancer, energy. Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra energy. Sa side naman ni person, ano yung nararamdaman? Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong, ayan, sometimes I need help. Marami kang, tampo sa kanya kasi gusto mo na tulungan ka niya. Dumating ka kasi sa point na nadidrain ka, nauubos ka, pero hindi mo maramdaman na parang, gusto ka niyang tulungan, no? Hindi mo maramdaman yung pagiging sincere niya dun sa relationship. Parang ikaw lang lahat. Yun ang nakikita ko sa inyo. Okay, tignan natin, guys. Tingin mo kay person. Turn your tongue 7 times in your mouth before speaking. May confrontation, no? Kinokonfronta mo tong taong to. Marami kang gustong malaman sa kanya pero hindi ka naman niya, guys, binibigyan ng update or walang sagot doon sa mga tanong, no? Mas pinipili niya, guys, maging tahimik. Kaya naiirita ka rin kasi ba't wala siyang kayang ipaliwanag, no? Para hindi ka na sana nag-iisip. Sana pinapaliwanag niya. Pero hindi niya, guys, ginagawa. Okay?
Ano naman ang... Okay. Okay, ano naman yung plano mo dito sa relasyon na to? Meron tayong do what you love. So, pababayaan mo na siya. Nandun ka na sa point na parang gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Malaya ka na. Ilalet go mo yung taong to. Ano naman yung outcome? Meron tayong fall down on the couch. So, pagod na, no? Pagoda, ganun. So, parang gusto niya guys, pahinga muna dito sa relationship na to. Parang time out muna. Gusto ko muna ng, pahinga kahit 3 years. Parang ganun. Okay. So, tignan natin kay zodiac sign sa side mo bago natin natin yung overall energy. Meron tayong Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Capricorn, and Sagittarius energy. Taurus, Leo, Aries, Gemini, Virgo, and Cancer. Uy, parang di umiikot. Libra, Taurus, okay. Libra, Taurus, Capricorn, Pisces, Gemini, Aquarius. Okay. Ayun, yun lang. Tignan natin guys. Overall energy. Saan napapunta tong relasyon na to? Cheating. Cheater tong person mo guys. Hindi to magbabago, no? Kung ginawa niya na before, tapos pinatawad mo, parang pwede niya ulit-ulitin. Aquarius energy, no? Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong temperance. May pag-adjust. Hindi ka naman niya guys kayang i-let go eh. Pwede kasing mapapaisip ka na, mag-cheat ba siya? But kung mag-cheat siya, ba't hindi niya ako kayang i-let go? Pwede kasi nakikipaghiwalay ka pero hindi ka naman guys nila-let go nitong taong to. Oo. Mapaisip ka, ano intention niya? Parang ganun. Meron tayong may pag-aantay. LDR ba kayo guys? Or ikaw itong may inaantay na travel sa malayo? Ayan. Tignan natin guys. Love advice. Love advice. Meron tayong forgiving and learning. Magmamakaawa sa itong taong to, no? Parang gumagapang siyang pabalik sa inyo. Ganun yung nakikita ko. Pero tignan mo itsura mo dito. Parang hindi ka desidido na parang hindi ka pa ready magpatawad. Or sabihin natin pinatawad mo pero hindi ka pa ready na papasukin sa buhay mo itong taong to. Kasi grabe yung sakit, no? Sabi ko nga sa inyo guys, kung nag-cheat na yan, pwedeng ulit-ulitin. Lalo na sa mga lakas na zodiac sign na nakita natin. Meron tayong religious factor. Okay, so foreigner, magkaiba kayo ng relihiyon, kahit sa Pilipinas ka. Kailangan mo pa convert. Calling in your soulmate. Mukhang paparating na yung soulmate mo. Okay? Tignan mo naman guys, so meron pag-aantay dito. I think ikaw to, no? Huwag ka muna magmadali sa relasyon na to kasi mukhang paparating na yung tamang tao para sa inyo guys. Kaya kang panindigan nyo to. So, in case ito lang po ang inyong daily love reading bukas po. God bless and love you all. Bye-bye!